masamang balita sa mga NBA teams. Ang mensahe nitong ni LeBron, mga batang mga NBA players, hindi na naghihintay para ipasa ang trono nitong ni LeBron, Stephen Curry at nina Kevin Durant. At Alperen Sengun, muntik ng maloka sa ginawang ito nitong ni Stephen Curry. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng pangmatagalang basketball shoes, New Precision 6 with Spike, mabibili lamang ito sa halagang $3,299. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tifen.com for more high-quality shoes. It's me versus Father Time. Si LeBron James ang nanalo sa laban kahapon. Rumesbak ng 37 points at tinulak ang Lakers pataas laban sa Rockets. Kailangan talaga ni LeBron mag-drag ng Lakers kapag on ang laro niya. Plus 6.7 ang net rating ng Lakers, pero pag nakaupo siya, minus 17.9. Nag-deliver siya ng ganoon kagandang performance kagabi. Si LeBron nakipagtuos sa Father Time, 37 points sa 14 of 19 shooting. Tapos tinuhog ang mga free throws para isalba ang Lakers sa kahanga-hangang Rockets. 105-104 sa home. Sa 0.4 seconds na natira at ang laro kapos, nakuha ni LeBron ang foul kay Tari Eason ng Rockets. Pumunta sa free throw line at pinasok ang game winner. Ang Lakers medyo kumakapit sa November. May 6-4 na record at dapat magpasalamat kay LeBron na sobrang epektibo ngayong buwan. 28.3 points bawat laro, 65.5 true shooting percentage, kasama na ang 8 rebounds at 6.4 assists bawat gabi na siyam na laro sa buwan. Siya'y tumatagal ng average na 34.5 na minuto bawat laro. Pagkatapos ng laro, tinanong si LeBron tungkol sa kanyang laro kamakailan at sinabi niya na laban niya ngayon ang Father Time. Sabi niya na nakuha niya ang rhythm ng laro niya ngayon dahil mas marami siyang oras sa court ngayong taon kumpara sa mga nakaraang taon. Si Dillon Brooks hindi nawawala. Sinusubukan na asarin si LeBron. Nakuha pa niya ng technical pero baka hindi ito ang pinakamagandang strategy. Binibigyan pa ni Brooks ng motibasyon si LeBron. Sa dulo ng laro, pinuri ni LeBron ang kahusayan ni Brooks at ng ibang bata sa liga. At sinabi niyang kailangan niya ng ganoong mga hamon para ma-boost ang game niya. Hindi rin nagpapahuli ang ibang Lakers. May 27 points at 10 rebounds si Anthony Davis, habang si Austin Reeves naman ay umiskor ng 17 mula sa bench. Si Alperen Sengun patuloy ang magandang simula sa season. Nagtala ng 23 points at 10 rebounds para pangunahan ang Rockets. Samantala, sa NBA, nararamdaman ang pagdating ng kabataan at hindi naghihintay na ilipat ang torch mula kay LeBron James at kanyang mga kasama. Hindi mo alam kung kailan mangyayari ang sandali kung saan ang mga bata ay nakakakuha ng sapat na karunungan habang ang mga veterano ay umaasa na masyadong marami sa galing at muscle memory kaysa sa buong enerhiya. Gusto nating isipin na alam natin ito kapag nakikita natin ito nang ipahayag ni LeBron James sa NBA sa edad na 22 na siya'y dadalhin ang isang hindi gaanong magaling na kupunan sa finals, o nang si Kobe Bryant ay nagpadala ng kanyang iniidolong si Michael Jordan sa kanyang huling laro na may 50 points sa kanyang talaan. Ang mga simbolo na iyon ay sobrang halata. Mahirap tuklasin hanggang lumipas na ang oras. Pero parang nasa gitna tayo ng isang bagyo sa NBA. Ang trono hindi inililipat ng may respeto, kundi inaagaw ng maigsi gaya ng dapat. Maaga pa at tiyak na maaring magbago ang mga bagay. Gayunpaman, tila may pagbabago ng pananaw na nangyayari sa wakas. Matagal na tayong namamangha sa kahusayan ni LeBron James, mga 21 na taon na sa isang kwentong pambatang karera. Kaya't ang ibang bituin ng kanyang panahon ay unti-unti nang tumatanda nang walang kasamang ingay. Ngunit ang grasya, bagaman may halaga, ay may hangganan naman. Ang pag-grading kay Kevin Durant at Stephen Curry sa kaugnayan sa mga yumao sa mga nakaraang henerasyon ay maayos. Ngunit sa bagong susing mga koponan at manlalaro na sumusulpot, sila James, Durant at Curry ang mga multo. Mga multo na may malalaking target sa kanilang likod. Ang respeto ay naroroon, ngunit tila ang takot ay unti-unti nang nawawala, kahit na para sa mga koponang gumagamit sa kanila. Ang pagtansya kung aling koponan ang lilitaw taon-taon ay educated guessing.
Mahirap itong i-project kung aling mga manlalaro ang magiging superstar mula sa pagiging may bituing talento. Ang mga nagpo-produce gaya ng mga stars at biglang nananalo gaya ng mga bituin na may kakayahan na makakilala ng isang laro ay nasa linya at pagkatapos ay kinukuha ito at hindi binibitawan. Ipinakita ito ng mas malinaw sa mga inaasahan ng mga veterano na nakaranas ng tagumpay at maraming beses nang nagtagumpay nang hindi masyadong pinapansin na ang kanilang edad. Ang takbo ng mga gulong na iyon, ipinapakita ito kapag tinitingnan si James Harden sa year 15 at naniniwalang dapat niyang maipadala ang manlalaro na nagtala ng 30 points sa 32 na sunod-sunod na laro noong 2019, ang pangalawang pinakamatagal na streak sa kasaysayan ng NBA. Ipinapakita ito kapag nakikita si Klay Thompson at iniisip kung ano ang mali. Iniisip kung kailan siya lalabas sa kanyang kakaibang shooting slump para simulan ang season. Ang mga injury at pagkaantala ay kinikilala naman, ngunit mas parang pampalubag loob naman kaysa totoong pag-unawa na ang paglalaro ng ganito katagal at pagdaraos ng maraming playoff runs ay may presyo at ang bayarin ay dumarating na. Ang mga talaan ay pamilyar, sapat at ang mga kupunan na nakakagulat ay tila may kapangyarihang manatili. Narito ang Minnesota. Oo, ang Timberwolves ni Rudy Gobert at Karl Anthony Towns nangunguna sa Western Conference ng kalahating laro bago ang kampyon, Denver Nuggets. Nakakatawa kapag si Gobert ay nilalagay sa sleeper hold ni Draymond Green at nagtataas kilay kapag si Anthony Edwards naman ay nagagalit kay Green ilang araw bago iyon. Samantalang tinalo ng Golden State Warriors ang Houston Rockets sa score na 121-116 sa araw na ito at napa-improve na nga nila ang record sa 7-8 sa season ito. Medyo tumagal para sa kanila, ngunit sa wakas ang Warriors ay nagawa na ang second home victory para sa taong ito. Ang Dubs ay medyo nahirapan sa maagang laban na pahintulutan nga nila ang Houston Rockets na makalamang sa maagang first quarter. Ngunit gayon pa man, itong si Dario Saric, Jonathan Kuminga at Moses Moody ay pinangunahan ang bench unit na siyang nagkaroon ng strong finish at dinala ang Golden State Warriors sa kalamangan sa score na 29-27. Si Klay Thompson ay nakapagtapos rin kasama ang 20 points habang ang kanyang shooting ay nasa 7 out of 16 mula sa field. Kabilang na nga rin dito ang 5 out of 11 mula sa 3-pointers. Ito ang unang pagkakataon mga kaibigan na kumuha ng 20 points itong si Klay Thompson. Itong si Chris Paul ay hindi rin naging exceptional sa labang ito na siyang nakapag-recorded ng 15 points, 6 rebounds, 12 assists na mayroong 2 steals. Hindi na isang sorpresa na itong si Stephen Curry ang nanguna sa charge at nakapagtapos sa laban kasama ang 32 points na mayroong 14 field goal attempts at napakamot na nga lang sa ulo itong si Alperen Sengun dahil sa ginawang ito nitong ni Stephen Curry. And this one, shots up. Curry's got Sengun on a switch, shot clock at 3. Step side, step 3. He got Wiggins the glass. Sengun, poor Sengun, yank him to the right, knock it down. Step. Know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.